Hello guys! Narito na ang karugtong ng ating kwento. Muli maraming salamat po sa mga sumusubaybay. Wow! Ang ganda pala talaga rito. Wika ni Bebeng na manghang-mangha sa ganda ng lugar habang tinatanaw ang paligid. Huwag mong sabihin ngayon ka palang nakapunta rito, Ate Bebs. Wika ni Adrian. Nahulaan mo, Fafa A. First time ko nga rito. Mabuti at sinama ako ni Sarah. Boring ang outing kapag wala ka, Ate Bebs. Saka wala naman akong ibang pwedeng isama. O kahit meron pa, iba ka pa rin. Teka sa, what if mag-asawa na itong si Ate Bebs? E di wala ka ng yaya clown. Biro ni Adrian. Mag-aasawa lang ako kapag may asawa na si Bebe Sara. Ayokong iwan mag-isa, lalo na't lulubog lilitaw yung boyfriend niya. Seryosong saad ni Bebeng. Tara na nga ron, napunta na sa pag-aasawang usapan. Wala namang boyfriend si Yaya Bebs. Ayaw naman niya sa nirereto sa kanya ni Dad. At saka, marami pa akong dapat alamin sa ugali ni Rafael. Wala pa ako sa punto na makipag-asawa. Seryosong turan ni Sarah. Nagkatinginan sina Adrian at Bebeng. Batid nilang may bahid ng hinanakit ang tinuran ng dalaga. Kung sa bagay, sino ba naman ang matutuwang girlfriend sa ginagawa ngayon ni Rafael? Baka nga kung sa iba lang, malamang hiniwalayan na iyon. Tara na, mamasyal na tayo. Yakag ni Adrian. He held Sarah's hand while they were walking down the town. Napapangiti naman si Bebeng na nakasunod sa kabila at palihim na kinukunan ng litrato ang dalawa. Kahit sinong makakita ay ipagpapalagay na magkasintahan ang dalawa. Wala rin naman kasing balak si Sarah na sawayin si Adrian. Sa isip niya ay magkaibigan naman sila at wala naman sigurong masama kung magkahawag kamay silang dalawa. Natural na lang ang bagay na yun sa kanila, noon pa man. Lumipas ang mga oras. Napunta sila sa bahagi kung saan naroon at malinaw na mapagmasdan ang paglubog ng araw. Sir, pwede mo ba kaming kunan ng litrato ni Baby Sa? Saad ni Bebeng kay Adrian. Ngumiti si Adrian at saka kinuha ang cellphone ni Sarah. Ilang anggulo ang kinunan nila. Pagkatapos ay sila naman ng dalaga ang kinunan ni Bebeng. Pagkatapos ay sila ng tatlo. Walang sawa at parang hindi napapagod kakapicture. Napakaganda nga naman doon at nakakawala ng stress. Bago pa tuluyang dumilim ay nakabalik na sila sa hotel na tinutuluyan nila. Nagpahinga sila saglit bago naghanda. Ramdam na nila ang pagod dahil wala pa silang pahinga mula nang dumating sila sa lugar. Bumaba sila upang maghapunan. Baby Sa, kakatukin ko si Sir Adrian. Paalam ni Bebeng sa dalaga. Tumango si Sarah. Pag-alis ni Bebeng ay kinuha ng dalaga ang kanyang cellphone to check if Rav sent her a message. Ngunit laking dismaya niya nang wala man lang kahit isang mensahe mula sa nobyo. Oh, bakit nalukot na yung mukha mo? Kanina lang masaya ka. Usisa ni Bebeng na hindi na niya namalayang nakabalik na pala mula sa kabilang kwarto. Wala po, tara na. Yakag niya rito. Sigurado kang ayos ka lang? Baka pagod ka o masamang pakiramdam mo. Pwede kong sabihin kay Sir A. Okay lang ako, ate. Mukhang nakalimutan niya lang na naman ako. Ha? Sino? Si Raf. Hindi man lang niya akong maalalang i-text, i-chat o tawagan. Hay nako, sinasabi ko na nga ba. Si Rafael na naman ang dahilan. Baby Sa, hayaan mo na nga muna yon. Huwag mo na rin muna isipin. Nandito ka para mag-relax, okay? Tumango na lamang si Sarah. Something wrong? Si Adrian na nakalapit na rin sa kanila. Napatingin dito si Sarah at saka umiling.
Are you sure? Kung pagod ka, we can take our dinner here. Saad ng binata. No, mas masaya kung kakain tayo sa labas. Let's enjoy our time. Sagot ni Sarah at saka nauna nang naglakad. Sumunod na lamang ang dalawa sa dalaga. Sa loob ni Bebeng ay alam niyang hindi maganda ang mood ni Sarah. Ikaw ba naman ang laging kinakalimutan ng taong mahal mo? Ilang sandali ang nakalipas. Let's eat. Saad ni Sarah na siya na rin ang nag-order ng mga hapunan para sa kanila. Mauubos ba natin ito, baby sa? Kayang-kaya natin yan, ate. Turan ni Adrian. Napangiti kaunti si Sarah. Food trip, ganun? Extra rice pa talaga, ah. Kumain ka na, ate. Baka tumagboy ang lobster at crab. Biro ni Sarah. Pwedeng kamayan style. Mas enjoy kasi ang kumain ng ganyan kapag kinakamay. Napangiti si Adrian at Sarah. At sa kanila itinabi ang mga kutsara at tinidor. Yeah. Sambit ng binata na nauna ng kumuha ng pagkain. Panandali ang naiwaglit ang kirot sa puso ni Sarah. She's enjoying her food. She doesn't want to spoil the mood. Ako na, baka masugatan ka. Saad ni Adrian maya-maya. Nang tangkaing himayin ni Sarah ang lobster. Napatingin siya sa binata dahil magkapatong na ang kanilang mga kamay. Tikhim ni Bebeng na siyang kumuha sa atensyon ng dalawa. Alam nyo, luto na yung lobster at crabs. Hindi nyo na kailangang takpan ng ganyan. Kasi hindi na makakatagbo ang mga yan. Biro ni Bebeng. Hindi pa rin nakaimik ang dalawa. Hayaan mo na kasi, baby sa, may paghimay ka ng best friend mo. Saka, may friend din akong katulad ni Sir A. Sweet and caring. Nax, tama bang sinabi ko? Gusto mo ireto kita sa biyudo kong empleyado? Mas bata at pogi yun kaysa sa nirereto sa'yo ni Tito Seb. Sa wakas ay nakuhang magsalita ni Adrian. Fafa A, single ako. Never been kissed, never been touched. In short, buo pa ang clams ko. Psst, ate babes. Saway ni Sarah. Nag-peace sign naman ito. Hayaan mo na kasi siyang asikasuhin ka. Sabay sabi nito. Fine, ipagbalat at paghimay mo na ako. Sang-ayon na lamang ni Sarah. Susubuan pa kita kung gusto mo. Pabulong na sabi ni Adrian subalit umabot sa pandinig ni Bebeng. Anong sinabi mo? Lakasan mo kasi. Hindi narinig ni Sarah. Ate Bebs, kumain ka na lang. Gusto mo ireto talaga kita sa biyudo? Saad ni Adrian. Sabi ko nga, kakain na ako. Nasabi na lamang nito at saka nga kumain na lamang din. Busog na busog ang kanilang pakiramdam. They really enjoyed the dinner. Can we have a walk for a while? Yakag ni Adrian na agad naman sinang-ayunan ng dalawang babae dahil naparami ang kain nila. Sure, maga pa naman. Can I hold your hand? Muling sabi ni Adrian. Tumango si Sarah. Sanay na rin naman siyang hinahawakan ni Adrian ang kamay niya mula pa noon. Medyo umiwas lamang siya sa ganoong ayos nila nang naging magkasintahan na sila ni Rafael. Magkahawak kamay sila habang naglalakad. Kagaya nila, may mga turista rin na namamasyal. Maliwanag ang buong paligid at may mga nagtitinda rin ng sari-sari sa gilid ng daan. Nang napagod na sila sa kakalakad ay bumalik sila sa hotel upang magpahinga dahil kanina pa sila naglilibot. Hay, nakapagtagaytay rin. Thank you ulit, baby girl. Wika ni Bebeng. Maliit na bagay, Yaya Babes. Sagot ni Sarah. Salamat din sa'yo, Fafa A, at sinamahan mo kami. Baling ni Bebeng kay Adrian. Tamang-tama nga at nakapag-relax saglit ang isip ko.
hindi na puro trabaho. Sagot ni Adrian. Fafa A, bakit hindi ka pa nagkakasyota? May balak ka bang tumandang binata? Kunway tanong ni Bebeng. Kusang darating ang bagay na yan, Ate Bebs. Hindi hinahanap at lalong hindi minamadali. At baka magkamali. Seryosong sagot ni Adrian. Naks, sana all katulad mo ang mindset. Yung kilala ko, pinababayaan na lang ang syota pagkatapos mapasagot. Napatingin si Adrian kay Bebeng. Bukas ng hapon tayo babalik sa Manila. Mas okay bumiyahe kapag gabi. Pag-iiba ng binata sa usapan. Alam na niya kung sino ang tinutukoy ni Bebeng. I agree, Fafa A. Kasi gusto ko pang mamasyal. At baka sakali makabungit ako ng foreigner. Sang-ayon ni Bebeng. Natawa ng bahagya ang dalawa sa tinuran ng kanilang kasama. Kahit kailan talaga, Ate Bebs. Bakit ayaw mo kasi sa nirereto sa'yo ni Tito Sebastian? Kaya pa naman siguro noon. Biro ni Adrian. Fafa A naman. Ayoko nga sa kanya. Di bale nang tumandang walang dilig. Kita mo ang mukhang to? Maganda, sexy, at yummy. Tawang-tawa si Adrian sa mga sinabi ni Bebeng na with action pa talaga. Okay lang ba kung night trip naman tayo pa uwi? Baling ni Adrian sa dalaga. Sige, mas maganda nga kung night trip tayo. Teka, baka naman balik tayo sa office, Bebesa. Marami tayong gagawin, di ba? Ate, ako ang may-ari ng butik. So it's okay. Kahit nga hindi ako pumasok eh. Pero syempre, mahal ko ang butik ko. At nagsisimula pa lang ako, kaya kailangan kong alagaan ng husto. Basta, lagi akong nasa tabi mo, baby girl, ha? Salamat, Yaya Bebs. Sige, mauna na akong pumasok. Maliligo na rin. Sumunod ka na ha. Huwag kang masyadong makipagtitigan kay Fafa A. Baka ikis ka niyan. Biro ulit ni Bebeng bago iniwan ang dalawa. Napangiti na lang ang dalawa sa kapilyahan ni Bebeng. Hindi ka nga naman mababagot kapag ito ang kasama mo dahil hindi nauubusan ng topic. Kahit yata anong problema mayroon ka kapag ito ang kasama mo ay mapapangiti ka pa rin. So, mauna na rin ako. Medyo naiinitan na ako eh. I need to refresh. Paalam ni Adrian kay Sarah maya-maya. Sige. Hinagkan siya ng binata sa noo. Good night. Magpahinga ka na ha. Huwag ka nang mag-isip muna ng kung ano-ano. You are here to relax, to unwind. Okay? Tawagan mo ako kung may problema ka ha. Bilin ni Adrian. Tumango ang dalaga. Good night too. Saad nito at nasundan na lang niya ng tingin ang binata habang papasok sa kwartong okupado nito. Pumasok na rin siya nang nawala na sa kanyang paningin si Adrian. Habang naghihintay kay Bebeng ay kinalikot niya ang kanyang cellphone. But still no chat or text from Rafael. Nagpa siyang mag-Facebook na lang muna. But as she's scrolling down on her newsfeed, she sees something. Raf was tagged in a photo with some boys and girls. Kumunot ang noo niya nang makita ang pamilyar na lugar. Nandito rin siya sa Tagaytay? Sino ang mga ito? Sino ang babae na ito na hinapit niya sa baywang? Katanungan ni Sarah sa sarili. She zoomed the said photo, kaya malinaw na nakahawak si Rafael sa baywang ng babae. She read all the comments below. Nakikipagpalitan pa sa comment box si Rafael. While she, ayon nagmumukhang tanga sa kahihintay na i-text, i-chat o tawagan man lamang sana nito. Akala niyang busy, nandito rin pala sa Tagaytay. At hindi talaga siya sinama nito.
ni hindi nagpaalam o nagsabi na pupunta rin dito. Baby Sa, ayos ka lang? Bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong ni Bebeng nang malabasan nitong umiiyak ang dalaga. Lumapit ito kay Sarah. Nakita nito ang nasa screen ng cellphone ng dalaga. Teka, nandyan tayo kanina, di ba? Wika nito. Tumango ang dalaga. Narito rin pala yan. Bakit hindi kay sinama? Bakit ibang mga kasama niya? Teka nga muna. Mahal ka ba talaga ng kumag na yan? Tatadyakan ko talaga sa mukha yan kapag niloko ka niyan. Galit na turan ni Bebeng. I will save this photo. I will confront him about this. Saad ng dalaga at saka pinunasan ang mga luhang nalaglag sa kanyang pisngi. Maliligo na rin ako, Yaya Babes. Paalam niya. Tumango lamang ang huli at sinundan ng tingin ang dalaga. Puwisit kang lalaki ka. Oras na lokohin mo ang alaga ko, masasapak kita. Bulong nito sa sarili habang pinagmamasdan ang masayang larawan na nasa cellphone ni Sarah. Iiling-iling itong umupo. Kinabukasan, parang lumilipad ang isip ni Sarah habang namamasyal sila. Iginagala ang paningin sa paligid nang di sinasadyang nahagip ng kanyang mga mata ang isang grupo sa hindi kalayuan. Pasimple niya iyon kinunan ng litrato. Let's go out of here. Sa iba naman tayo pumunta. Yakag niya sa dalawang kasama. Bagamat nagtaka ang mga ito ay sumunod na lamang sila sa dalagang nauna nang naglakad palayo. Hindi niya kayang tingnan ng matagalan ang mga eksena ng mga nagkakasiyahan. Lalo na't kitang-kita niya kung gaano kasaya si Rafael kasama ang mga taong iyon. Nagawa pa nitong unahing samahan ang iba kaysa sa kanya. Ang masaklap, ni hindi man lang ito nagpaalam. Nakarating sila sa bilihan ng mga pasalubong. Doon ay inubos ang kanilang nalalabing oras bago lisanin ang Tagaytay. Namili sila ng mga pasalubong para sa mga empleyado niya at para sa kanyang ama't ina. Walang nais bumasag sa kanilang katahimikan habang namimili. Hinayaan na lamang ni Bebeng at Adrian ang dalaga. Alam na rin naman ni Adrian ang tungkol sa nakita niyang larawan sa Facebook dahil sinend iyon ni Bebeng sa kanya kagabi. Nakabalik sila sa parking area na walang kibuan. Umuwi na tayo. Matamlay na wika ni Sarah nang nakasakay na sila sa kotse. Tumango si Adrian. Wala rin kibo si Bebeng. Nababakas nito ang pait at hinanakit sa mukha ng dalaga. Maging si Adrian ay hindi rin alam kung ano ang gagawin at sasabihin para gumaan ang pakiramdam ng kaibigan. Ayaw niyang nakikitang ganito si Sarah, lalo na ang nasasaktan at umiiyak ng dahil kay Rafael. Minaneho na lang ng binata ang sasakyan at umuwi na sila. Ano ang nasa likod ng mga larawang nakita ni Sarah? Abangan ang mga susunod na kabanata.